Natuyo na ang mga platong hinugasan ni Amara, ngunit hindi pa rin siya gumagalaw mula sa pagkakatayo sa harap ng lababo. Nakatingin siya sa bintana sa madilim na hardin na nilalamon ng gabi. Payapa ang lahat sa labas. Isang malaking kasinungalingan dahil sa loob ng bahay na ito, sa loob ng dibdib niya, isang digmaan ang nagaganap. Kanina lang, sa hapagkainan, sinubukan niyang buuin ang isang perpektong larawan. Nariyan si Miguel, ang kanyang panganay, tahimik na kumakain habang pasulyap-sulyap sa ama. Nariyan si Sofia at Lucas, nag-aagawan sa huling piraso ng pritong manok. At si Lia, ang kanilang bunso, mahimbing na natutulog sa kanyang kuna. Isang perpektong pamilya, pero naroon din si Marco, ang kanyang asawa, na dumating nang halos tapos na ang hapunan. Isang mabilis na halik sa noo ng mga bata, isang pilit na ngiti para sa kanya, at isang katahimikang bumalot sa buong pagkatao nito na hindi kayang tabunan ng anumang ingay. Ngayon, tapos na ang pagkukunwari. Tulog na ang mga bata. Silang dalawa na lang ang gising. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng lakas na natitira sa kanya, at humarap. Nakaupo si Marco sa sofa, nakatingin sa cellphone na para bang buhay niya ang nakasalalay doon. "Kumusta ang araw mo?" Malumanay na tanong ni Amara. Sinisimula ng ritual na alam niyang wala nang patutunguhan. "Okay lang, maraming ginawa sa opisina." Sagot nito, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Lumapit si Amara. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 alaala. Tumayo siya sa likuran nito at naamoy niya ito. Hindi ang pamilyar na pabango ni Marco. Iba. Matamis, ngunit para kay Amara, ito ang amoy ng lason. "May naamoy akong bago sa'yo," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Doon lang natinag si Marco. Dahan-dahan siyang lumingon at sa mga mata nito, nakita ni Amara ang pagkagulat, ang pagkakasala. "Pabango ko to," mabilis niyang sagot. "Regalo ng isang kliyente." "Isang kliyente," pag-uulit ni Amara, walang emosyon. "Ang kliyente bang yun ang dahilan kung bakit gabi-gabi ka nang umuuwi? Ang kliyente bang yun ang may-ari ng hikaw na nakita ko sa kotse mo nung 1 linggo? Napatayo si Marco. "Amara, ano bang sinasabi mo? Pagod ako. Wag na nating pag-usapan to." Pero hindi na kaya ni Amara. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang isang resibo. Isang resibo mula sa isang kilalang tindahan ng alahas. Isang kwintas na may palawit na diamante. Isang kwintas na hindi niya kailanman nakita, lalong hindi niya natanggap. "At ang kliyente mo rin ba ang binilhan mo nito, Marco?" tanong niya. At sa pagkakataong yon, nabasag ang kanyang boses. Sino si Katrina? Ang pangalan. Ang pangalan na narinig niyang binulong ni Marco isang gabi habang natutulog ito. Ang pangalan na nagpapatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Namutla si Marco, nawala ang lahat ng kanyang pagkukunwari. Napalitan ito ng galit. "Bakit mo pinakikialaman ang mga gamit ko? Wala kang karapatan." "Wala akong karapatan?" Sigaw ni Amara. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Asawa mo ako, Marco. Ina ng 4 mong anak. Anong karapatan ang nawala sa akin? Ang karapatan na questionin ang bawat kilos ko. Pagod na ako sa pagiging selosa mo, Amara. Sa mga hinala mo na walang basihan." "Walang basihan?" Napahagulgol si Amara. "Nakikita ko, nararamdaman ko. Ang panlalamig mo, ang paglayo mo. Nagsimula ang lahat ng ipanganak ko si Lia. Sabihin mo sa akin, Marco, anong pagkukulang ko?" Hindi nakasagot si Marco. Yumuko siya, umiiwas sa nag-aapoy na tingin ni Amara. At sa katahimikan na yon, alam na ni Amara ang sagot. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha, ang marahas na pagbukas ng pinto ng kanilang bahay. Pumasok si Doña Eleanor, ang ina ni Marco, na para bang isang reyna na dumating sa kanyang nasasakupan. Nakataas ang noo, matalim ang tingin, at may daladalang isang itim na folder.
Sa likod niya ay dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng uniforme ng security. Anong kaguluhan ito? Malamig na tanong ng matanda. Ang boses ay tumatagos sa kaluluwa. Mama! Gulat na sabi ni Marco. Hindi siya pinansin ni Doña Eleanor. Ang mga mata nito ay nakapako kay Amara. Palagi na lang ganito. Isang eskandalo. Hindi ka na naawa sa mga anak mo. Wala po kayong alam sa pinag-uusapan namin, sagot ni Amara. Pinipilit maging matatag. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Eleanor. Oh, Hija, alam ko ang lahat. Inilapag niya ang folder sa mesa. Binuksan, mga papeles. May pirma ng isang doktor. May mga litrato ni Amara na kuha ng hindi niya alam. Mga litratong mukha siyang pagod, gusot ang buhok, malalim ang mga mata. Ano to? Nanginginig na tanong ni Amara. Iyan ang katibayan na matagal ka nang may problema sa pag-iisip, Amara, deklara ni Doña Eleanor. Postpartum depression na lumala at naging paranoia. Sinabi sa akin ng anak ko ang lahat. Ang iyong mga pagseselos, ang iyong mga guni-guni. Mapanganib ka para sa mga apo ko. Napatingin si Amara kay Marco, naghahanap ng tulong, ng pagtanggi. Ngunit ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ay nakayuko pa rin. Isang duwag. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang yan. Sigaw ni Amara, ang puso niya'y dinudurog. Marco, utos ni Doña Eleanor, sabihin mo sa kanya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Marco. Sa mga mata niya, may awa, pero mas nangingibabaw ang takot. I'm sorry, Amara. Para rin to sa mga bata. Kailangan mo ng tulong. Iyon na. Ang mga salitang yun ang pumatay sa huling piraso ng pag-asa sa puso ni Amara. Isang patibong. Isang napakagaling na pagpaplano. Hindi. Paulit-ulit niyang bulong. Hindi niyo magagawa sa akin to. Tapos na ang lahat, sabi ni Doña Eleanor, at sumenya siya sa dalawang security guard. Ilabas niyo na siya. Lumapit ang mga lalaki. Hinawakan siya sa magkabilang braso. Nagpumigla si Amara buong lakas. Bitawan niyo ako. Bahay ko to. Mga anak ko. Nagsimulang mag-iyakan ang mga bata mula sa kanilang silid, nagising sa ingay. Narinig niya ang boses ni Miguel. Nanay! Nanay! Ang boses na yon ang nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na lakas. Miguel! Sofia! Lucas! Mga anak! Sigaw niya. Pero ang kanyang katawan ay hinihila na palabas ng pinto. Nakita niya ang mukha ni Doña Eleanor, isang mukha ng tagumpay. Nakita niya si Marco, nakatalikod. Hindi magawang harapin ang karumaldumal na ginagawa sa kanya. Kinaladkad siya palabas sa malamig na hangin ng gabi. Bawat sigaw niya ay para sa kanyang mga anak. Bawat patak ng kanyang luha ay para sa pamilyang winasak nila. Narinig niya ang pagsirado ng pinto. Pagkatapos, ang mas malakas na kalabog ng bakal na gate. Nakatayo si Amara sa labas. Siya na dating reyna ng tahanang iyon, ngayon ay isang basurahan na itinapon sa kalsada. Ang mga iyak ng kanyang mga anak sa loob ay unti-unting humina. Nilalamon ng mga pader na dati niyang tinawag na tahanan. At sa gitna ng dilim at katahimikan, wala nang natira kay Amara, kundi ang sakit. Isang sakit na napakatindi, na para bang ang puso niya ay kinuha mula sa kanyang dibdib, tinapak-tapakan, at iniwang nag-iisa sa kalsada. Walang patutunguhan ang mga paa ni Amara. Naglakad lang siya ng naglakad, palayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang mga ilaw ng naglalakihang gusali sa Makati ay kumukutitap sa kanyang paningin, pero para sa kanya, para lang itong mga bituing malamig at walang pakialam. Dito sa gitna ng karangyaan, sa paraisong ito na gawa sa bakal at salamin, pakiramdam niya ay isa siyang basura. Isang basahan na ipinagpag at itinapon sa labas. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nagpalakad-lakad. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng pamamanhid. Bawat busina ng sasakyan, bawat tawanan ng mga taong dumaraan
ay parang tunog mula sa ibang mundo. Pakiramdam niya ay isa siyang hangin, isang multo na hindi nakikita ng sinuman. Sa wakas, nang hindi na kaya ng kanyang mga paa, pumasok siya sa unang motel na kanyang nakita. Isang maliit, madilim na lugar na amoy luma at amoy kabiguan. Ibinagsak niya ang sarili sa kama na matigas at malamig. Doon, sa katahimikan ng kwarto, bumalik ang lahat. Ang mukha ni Marco nang sabihin nitong kailangan niya ng tulong. Ang nangiti ni Doña Eleanor. Ang sigaw ng kanyang mga anak. Hinugot niya mula sa pitaka ang nag-iisang bagay na nadala niya. Isang kupas na litrato ng kanilang pamilya. Kuha noong nakaraang Pasko. Masaya silang lahat doon. Isang kasinungalingan. Niyakap niya ang litrato na parabang ito na lang ang natitirang totoo sa mundo. At umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas. Hanggang sa ang pag-iyak niya ay naging mga hikbi na lang na walang tunog. Kinabukasan, nagising siya sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Sa isang saglit, inakala niyang isa lang itong masamang panaginip. Pero nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin, namamaga ang mga mata, gusot ang damit, at may itsura ng isang taong nawalan ng lahat. Alam niyang totoo ang bawat sandali ng bangungot. Isang bagong desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi galit. Hindi pa. Isang desperadong pangangailangan na maunawaan. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Marco. Kailangan niyang makita ang kanyang mga anak. Bumalik siya sa mansyon. Nagbayad siya ng taxi gamit ang natitirang pera sa kanyang pitaka. Puno ng kaba ang kanyang dibdib, pero mas matindi ang pananabik na mayakap ang kanyang mga anak. Nakasara pa rin ang malaking gate na bakal. Pinindot niya ang intercom. Sino yan? Boses ng isang katulong. Si Amra to. Gusto kong makausap si Marco. Gusto kong makita ang mga anak ko. Ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, boses na ni Doña Eleanor ang kanyang narinig. Matigas at walang anumang emosyon. Wala kang babalikan dito. Kailangan kong makita ang mga anak ko. Pakiusap ni Amara, ang boses ay nagmamakaawa. Ang mga bata ay hindi kailangan ng isang baliw na ina. Sagot ng matanda. Bawat salita ay parang suntok. Nasa mabuting kalagayan sila. Isang kalagayan na malayo sa'yo. Huwag ka nang babalik. Ang mga baliw ay dapat nasa ospital, hindi sa pamamahay ko. At namatay ang linya. Napaluhod si Amara sa semento. Doon, sa harap ng gate ng sarili niyang bahay, sa ilalim ng tingin ng mga security guard at mga kapitbahay na nagbubulungan, naramdaman niya ang sukdulang kahihiyan. Ipinako siya roon ng mga salita ni Doña Eleanor. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay unti-unting napapalitan ng galit. Isang maliit na baga ng galit na nagsisimulang mag-apoy sa loob niya. Humanap siya ng telepono. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan, mga taong dati niyang kasama sa hirap at ginhawa. Ngunit isa-isa, lahat sila ay may dahilan. Pasensya na, Amara. May bisita kami. Nako, abala ako ngayon sa trabaho. Mahirap kalabanin ang mga Divilla, Amara. Intindihin mo sana, lahat sila ay takot. At sa kanilang takot, iniwan siya. Ngayon, sigurado na siya. Nag-iisa na talaga siya sa laban na ito. Dumilim na naman. Bumalik siya sa tapat ng mansyon, hindi para pumasok, kundi para lang masilayan ito mula sa malayo. Nagbabaka sakali siyang makita man lang ang anino ng kanyang mga anak sa bintana. Naupo siya sa isang tabi, sa ilalim ng isang puno, isang anino sa gitna ng maraming anino. Ilang oras ang lumipas nang may narinig siyang kaluskos mula sa mataas na pader ng mansyon. Isang anino ang unti-unting umakyat. Isang bata. Si Miguel. Tumalon ang kanyang puso. Mabilis na tumayo si Amara at tumakbo palapit, nagtago sa mas madilim na bahagi. Maingat na bumaba si Miguel sa kabilang panig.
Bitbit ang isang maliit na backpack. Lumingon-lingon siya at nang makita niya ang ina, tumakbo siya palapit. "Nanay," bulong nito at niyakap siya ng mahigpit. Niyakap ni Amara ang kanyang panganay. Nilanghap ang amoy nito. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang lahat ng nawala sa kanya. "Anak, delikado ang ginagawa mo," sabi ni Amara habang hinahaplos ang buhok ng anak. "Ayos lang po, nanay. Tulog na sila." Mabilis na sabi ni Miguel. May dinukot siya mula sa kanyang bag, isang maliit na sobre na may lamang pera at isang maliit na notebook na balot sa itim na katad. "Ipon ko po yan, nanay. At ito, kay Lola to. Nakita ko sa opisina niya. Baka importante." Kinuha ni Amara ang mga ito. Nanginginig ang mga kamay. "Salamat, anak. Sinabi ni Lola na may sakit ka raw po," sabi ni Miguel. May luha sa mga mata. Pero hindi ako naniniwala sa kanila. "Alam ko, nanay." Hinalikan ni Amara ang noo ng kanyang anak. "Magpakabait ka, ha? Alagaan mo ang mga kapatid mo. Babalik ka. Di ba, nanay?" Isang tanong na sumaksak sa puso ni Amara. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak, mga matang puno ng tiwala at pag-asa. "Oo, anak. Babalik si nanay. Pangako." Mabilis na umakyat pabalik si Miguel. Pinanood siya ni Amara hanggang sa mawala ang anino nito sa kabilang pader. Naiwan siyang muli sa dilim. Ngunit ngayon, may dala na siyang 2 bagay. Pera para mabuhay sa susunod na mga araw at isang notebook na puno ng mga sulat kamay na numero at mga salitang hindi niya maintindihan. Binuksan niya ito sa ilalim ng ilaw ng poste. Mga petsa, mga pangalan ng kumpanya na hindi pamilyar, mga numero na may katabing dolyar o peso sign, walang kaayusan, walang paliwanag. Mukha lang itong mga ordinaryong tala. Isinara niya ang notebook, hindi alam na ang hawak niya ay hindi lang isang simpleng talaan. Ito ang susi, ang simula ng lahat. Ang pera mula kay Miguel ay parang buhangin na mabilis na naubos sa kanyang mga palad. Ginamit niya ito para makahanap ng isang maliit na kwarto sa isang boarding house, sa isang eskinita sa Maynila. Isang lugar na malayo sa kinang ng Makati. Ang kwarto ay kasinlaki lang ng banyo sa dati niyang master's bedroom. Isang payat na kama, isang munting mesa, at isang bintanang nakatanaw sa pader na ladrilyo ng katabing gusali. Ito na ang kanyang bagong mundo. Dito, ang tanging maririnig niya ay ang pag-iyak ng sanggol sa kabilang kwarto at ang walang katapusang ugong ng mga sasakyan sa di kalayuan. Kinabukasan, nilunok niya ang lahat ng kanyang pride at naghahanap ng trabaho. Ang kanyang diploma bilang isang guro ay walang silbi dito. Ang mahalaga ay kung gaano kabilis ang iyong mga kamay at kung gaano katibay ang iyong sikmura. Natanggap siya sa isang maliit na karinderya mula sa pagtuturo ng alpabeto sa mga bata. Ngayon ay paghuhugas na ng sandamakmak na platong sebohin ang kanyang ginagawa. Mula sa paghahanda ng baon ng kanyang mga anak, ngayon ay paghihiwa na ng sibuyas hanggang sa mangati ang kanyang mga mata, ang kanyang hanap buhay. Ang may-ari, si Aling Nita, ay isang babaeng may ginintuang puso pero may matalas na dila. "Huwag mong isipin kung anong trabaho mo dati," sabi nito sa kanya sa unang araw niya. "Ang isipin mo ay ang kakainin mo para bukas." Sinunod ni Amara ang payo. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho. Sa init ng kusina, sa pagod ng kanyang katawan, pansamantala niyang naitataboy ang sakit. Pero pagsapit ng gabi, sa kanyang maliit na kwarto, bumabalik ang lahat. Ang pangungulila sa yakap ng kanyang mga anak ay parang isang pisikal na sakit, isang lagnat na hindi gumagaling. Isang hapon, habang pauwi, napadaan siya sa isang tindahan ng mga lumang libro. Naubos na ang pera niya sa upa at pagkain. Sa bulsa niya, sapat na lang para sa hapunan. Gutom na siya. Ngunit sa bintana ng tindahan, isang libro ang tumawag sa kanyang pansin. Ang pamagat,
Basic Laws of the Philippines. Napatigil siya. Sa isang tabi ay isang nagtitinda ng fishball. Ang amoy nito ay nakakagutom. Sa kabila naman ay ang libro. Ang amoy nito ay amoy ng pag-asa. Alin ang pipiliin niya? Ang pangangailangan ng kanyang katawan o ang sigaw ng kanyang puso? Pumasok siya sa loob ng tindahan. Kinuha niya ang libro. Mabigat, makapal, puno ng mga salitang hindi niya naiintindihan. Pero para sa kanya, ito ang unang hakbang, ang unang sandata. Magkano po ito? Tanong niya sa matandang nagbabantay. Binili niya ang libro. Ang hapunan niya ng gabing iyon ay isang basong tubig na lang. Sa ilalim ng liwanag ng isang mahinang bumbilya, sinimulan niyang basahin. Habeas corpus, due process, jurisdiction, mga salitang banyaga sa kanyang pandinig. Paulit-ulit niyang binabasa ang bawat pangungusap, sinusubukang intindihin. Ang pagod sa maghapong trabaho ay bumabatak sa kanyang mga mata, pero pilit niyang nilalabanan. Kinuha niya ang itim na notebook ni Doña Eleanor. Binuklat niya itong muli, inilapit sa liwanag. Mga pangalan, petsa, numero. Sinubukan niyang ihanap ng koneksyon sa mga batas na binabasa niya, pero wala. Isa pa rin itong palaisipan, isang pader na hindi niya kayang akyatin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tulungan mo ako. Bulong niya sa hangin. Para sa mga anak ko. Kinabukasan, habang nagpupunas siya ng mesa sa karinderya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na matagal na niyang hindi nakikita sa screen. Isang numero na kabisado ng kanyang puso. Si Marco. Nagliwanag ang kanyang mukha. Isang kislap ng pag-asa. Hello? Sagot niya. Nanginginig ang boses. Amara, sabi ng boses sa kabilang linya. Malamig. Formal. Parang nakikipag-usap sa isang estranghero. Nasaan ka? May ipapadala ako sa'yo. Marco, mag-usap tayo. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Amara. Wala na tayong dapat pag-usapan. Diretsong sabi nito. I'm filing for annulment. Pinapirmahan ko na ang mga papeles. Ipapabigay ko sa'yo kasama ang isang kasunduan, a very generous offer. Ibibigay ko sa'yo kung pipirmahan mo ang papeles at isusuko mo ng mapayapa ang karapatan mo sa mga bata. Gumuho ang mundo ni Amara. Hindi ito isang tawag ng pagsisisi. Ito ay isang business transaction. Ipinagbibili ang kanyang mga anak at siya ang tinatapatan ng presyo. Hindi ko gagawin yan, mariin niyang sabi. Ang galit ay pumalit sa pag-asa. Hindi mo makukuha sa akin ang mga anak ko, Marco. Hinding-hindi. You're being unreasonable, Amara. Sagot nito, may halong inis. You are in no position to fight. Pinapalala mo lang ang sitwasyon para sa sarili mo. At ibinaba nito ang telepono. Kinabukasan, may dumating na delivery man sa karinderya. Hinahanap siya. Inabot sa kanya ang isang makapal na brown envelope na may selyo ng korte. Hindi ito ang mga papeles ng annulment na sinasabi ni Marco. Mas malala pa. Dahan-dahan niyang binuksan. Sa loob ay mga opisyal na dokumento. Sa unahan, nakasulat sa malalaking titik ang mga salitang gumimbal sa kanyang buong pagkatao. Temporary Restraining Order. Nakalagay doon ang kanyang pangalanan bilang respondent at ang petitioner, Marco de Villa. Isang legal na utos na nagbabawal sa kanya na lumapit sa kanyang mga anak sa distansyang 100 metro. Nabitiwan ni Amara ang papel. Ang mga letra ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Napahawak siya sa isang mesa para suportahan ang sarili, ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa sahig ng karinderya sa gitna ng mga customer na nagtataka. Ang papel ay nasa sahig. Isang piraso ng papel na nagsasabing isa siyang banta. Isang piraso ng papel na tuluyan ng pumutol sa ugnayan niya sa sarili niyang mga anak. Ang huling pinto ay isinara at sa pagkakataong ito, may kasama itong kandado mula sa batas.
Wala na siyang lakas na sumigaw. Ang tanging naroon ay isang nakabibinging katahimikan sa loob niya. Ang katahimikan ng isang taong tuluyan ng natalo. Ang amoy ng baby powder ang unang sumalubong kay Marco nang buksan niya ang pinto ng kwarto ng mga bata. Payapa silang natutulog. Si Lucas, nakayakap sa kanyang robot na laruan. Si Leah, sa kanyang kuna, humihinga ng malumanay. At si Sofia, sa gitna, bahagyang nakanganga ang bibig. Mga anghel. Ang kanyang mga anghel. Nilapitan niya ang kama ni Sofia at inayos ang kumot nito. Hinaplos niya ang malambot nitong buhok at isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang kirot ng pagkakasala. Dati, tuwing gabi, kasama niya si Amara sa ritual na ito. Silang dalawa ang mag-aayos ng kumot, magbibigay ng huling halik sa noo ng mga bata. Ngayon, ginagawa niya itong mag-isa sa isang bahay na malaki pero walang kaluluwa. Isang bahay na binakuran ng mga kasinungalingan na siya mismo ang tumulong magtayo. Nanay, napatigil si Marco. Ang bulong ay nanggaling kay Sofia. Gumalaw ito sa pagkakatulog. Nasaan si nanay? Ang mga salitang yon, kahit pabulong, kahit mula sa isang panaginip, ay tumusok sa puso ni Marco na parang punyal. Walang sagot. Ano ang isasagot niya? Na itinapon niya ang kanilang ina? Na ipinagpalit niya ito sa kapayapaan na hatid ng pagsunod sa kanyang ina? Mabilis siyang lumabas ng kwarto, hindi na makahinga. Nagtungo siya sa kanyang study, nagsali ng isang basong alak at ininom ito ng isang lagukan. Hindi nito natanggal ang pait sa kanyang lalamunan. Nakatayo lang siya roon, sa dilim, habang ang mga anino ng kanyang mga desisyon ay unti-unting lumalamon sa kanya. Kinabukasan sa opisina, ang mga anino ay sumunod pa rin sa kanya. Ang kanyang opisina, may malaking mahogany desk, may magandang tanawin ng syudad, ay dati niyang ipinagmamalaki. Ngayon, para itong isang kulungan. Pumasok si Katrina nang hindi kumakatok. Dala ang isang tasa ng kape. Isinara niya ang pinto at umupo sa gilid ng mesa ni Marco. Ibinaba ang kanyang bestida para mas makita ang kanyang mga hita. Mukhang pagod ang boss ko, malambing niyang sabi. Hinahaplos ang braso ni Marco. Inalis ni Marco ang kamay nito. Marami lang iniisip. Ako ba ang iniisip mo? Tanong ni Katrina. Ang boses ay nagpapahiwatig. O ang asawa mong baliw? Huwag mo siyang tawaging ganyan. Mahinang sagot ni Marco. Nawala ang nangiti sa mukha ni Katrina. Bakit Marco? Pinagtatanggol mo pa rin ba siya? Hanggang kailan ako maghihintay? Akala ko ba kapag nawala na siya tayo na? Ano ako? Panakip butas? Hindi sa ganon, Kat. Alam mo namang komplikado ang lahat. Pagod na sabi ni Marco. Komplikado? Tumayo si Katrina. Puno ng sarkasmo ang boses. Ang sabihin mo, duwag ka. Takot ka sa mama mo. Sige Marco. Kung hindi mo kayang ayusin to, baka dapat ako na lang ang kumausap kay Doña Eleanor. Sigurado akong maiintindihan niya. Ang banta ay malinaw. Napatingin si Marcos sa kanya, isang halo ng pagnanasa at inis. Si Katrina ay isang apoy na gusto niyang laruin, pero ngayon ay nagsisimula na siyang pasuin nito. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Eleanor. Seryoso ang mukha nito, na para bang pag-aari niya ang buong gusali. Katrina, lumabas ka muna. Utos ng matanda. Hindi man lang ito tinitingnan. Mabilis na umayos ng tayo si Katrina, bumalik ang pagiging professional na sekretarya, at lumabas. Mama, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Marco. May kailangan akong ipagawa sa'yo, sabi ni Doña Eleanor. Inilapag ang isang folder sa mesa. May malaking halaga akong kailangang ilipat mula sa account ng kumpanya papunta sa isang offshore account para sa isang bagong investment. Kailangan kong gamitin ang pangalan mo. Binuksan ni Marco ang folder. Nakita niya ang mga detalye. Isang napakalaking halaga. Isang account sa Cayman Islands. Isang bagay ang hindi tama. Ma?
Hindi ba't delikado to? Baka ma-red flag to ng bangko. Tumingin sa kanya si Doña Eleanor, isang tingin na kaya siyang tunawin. Ginagawa ko na to ng matagal, Marco. Huwag kang mag-alala sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang kailangan ko lang ay ang pirma mo. O baka naman gusto mong ako na rin ang pumirma para sa'yo, tulad ng dati? Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang mukha. Oo, tulad ng dati. Palagi na lang siyang sunod-sunuran. Isang selyo, isang pirma, isang papet sa sarili niyang opisina. Walang imik niyang kinuha ang pluma at pinirmahan ang dokumento. Nang makaalis na ang kanyang ina, naiwan siyang mag-isa sa katahimikan. Napasandal siya sa kanyang upuan, napapikit. Si Katrina, ang kanyang ina, ang pera, ang mga kasinungalingan, para siyang nalulunod. Hinugot niya ang kanyang cellphone, hindi para tawagan ang kahit sino. Binuksan niya ang kanyang photo gallery. Doon, sa gitna ng mga litrato ng mga dokumento at mga meeting, naroon ang isang folder na may pangalang tahanan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Lumabas ang mukha ni Amara. Isang litrato nila sa beach bago pa ipanganak si Leah. Nakangiti si Amara, yung nangiting abot hanggang sa mga mata. Nakayakap ito sa kanya. Masaya sila. Totoo ang lahat. Anong nangyari? Kailan nagsimulang gumuho ang lahat? Kailan siya nagsimulang maniwala na ang pag-ibig na yon ay isang bagay na pwede niyang itapon? Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng cellphone. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi niya kayang harapin ang katotohanang siya at ang kanyang karuwagan, ang sumira sa lahat. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang kamay. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 5 salita lang. Alam ko ang ginagawa ng nanay mo. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ang kaninang mainit na luha ay napalitan ng nagyayelong takot. Tinitigan niya ang mensahe, ang mga itim na letra sa puting screen. Hindi ito isang simpleng mensahe. Ito ay isang babala. At alam niyang kung sino man ang nagpadala nito, alam din nito na siya ang susunod na babagsak. Ang temporary restraining order ay parang isang pader na bakal na humarang sa pagitan ni Amara at ng kanyang mga anak. Sa mga unang araw, ang pader na yon ay tila hindi magigiba. Sinubukan niyang lumapit sa mga public attorney's office, pero sa dami ng kaso at sa bigat ng pangalan ng mga De Villa, palagi siyang napapailingan at sinasabihang maghintay na lang. Ang paghihintay ay isang marangyang bagay na hindi niya kayang bayaran. Ngunit ang apoy sa puso ng isang ina ay hindi basta-basta namamatay. Sa tulong ni Aling Nita na naawa sa kanyang kalagayan, nalaman niya ang tungkol sa isang maliit at halos hindi na napapansing opisina ng isang abogadong nagbibigay ng libreng serbisyo legal. Ang pangalan, Attorney Ramona Sandoval. Ang opisina ni Attorney Sandoval ay nasa 2nd palapag ng isang luma at halos gibain ng gusali. Ang amoy sa loob ay pinaghalong amoy ng lumang papel, alikabok at murang kape. Isang dekuryenteng bentilador ang umuugong sa isang sulok. Pilit na nilalabanan ang init ng Maynila. Ang abogada mismo ay isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang edad. May salamin sa mata na makapal at may buhok na kulay abo na nakapusod ng mahigpit. Ang mukha niya ay puno ng mga linya ng pagod, karanasan, at marahil kabiguan. Umupo ka, sabi ni Attorney Sandoval. Ang boses ay magaspang na para bang matagal nang hindi nagpapahinga. Itinuro nito ang isang upuang kahoy sa harap ng kanyang mesa na puno ng nagtambakang mga folder. Inilahad ni Amara ang kanyang kwento. Mula sa masayang pamilya, sa panlalamig ni Marco, hanggang sa gabi na siya ay pinalayas at sa restraining order na kanyang natanggap. Tahimik lang na nakikinig si Attorney Nene. Sandoval, ang mga mata ay nakapako sa kanya. Sinusuri ang bawat salita, ang bawat panginginig ng kanyang boses. Nang matapos si Amara,
Huminga ng malalim ang abogada at sumandal sa kanyang upuan. Hija, panimula nito. Alam mo ba kung sino ang babanggain mo? Ang pamilya De Villa. Mayroon silang pera para bayaran ang pinakamagagaling na abogado sa buong Pilipinas. Mayroon silang koneksyon, samantalang ikaw. Ano ang mayroon ka? Ang tanong ay direkta at masakit. Pagmamahal po para sa mga anak ko, nanginginig na sagot ni Amara. Ang pagmamahal ay hindi ebidensya sa korte, malamig na tugon ni Attorney Sandoval. Ang kaso mo ay halos imposible. Mayroon silang medical records kahit na peke pa yan. Mayroon silang testimonya ng asawa mo. At ngayon, may restraining order. Sa mata ng batas, talo ka na bago pa man magsimula ang laban. Gumuho ang pag-asa ni Amara. Akala niya, ito na. Pero hindi niya kayang sumuko. Kailangan ko lang po ng tulong. Kahit ano po gagawin ko. Tinitigan siya ni Attorney Sandoval ng matagal. May nakita siguro ito sa kanyang mga mata. Isang determinasyon na hindi nabibili ng pera. Sige, sabi sa wakas ng abogada. Tatanggapin ko ang kaso mo, pero walang kasiguraduhan. At may isa akong kondisyon. Wala akong pambayad sa assistant. Ikaw ang magiging assistant ko, libre. Tutulong ka sa ibang kaso habang pinag-aaralan natin ang sayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang maliit na kislap ng liwanag ang tumagos sa kadilimang bumabalot sa puso ni Amara. Opo, maraming salamat po, attorney. Nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Amara. Sa umaga, nagtatrabaho siya sa karinderya. Sa hapon, tumatakbo siya papunta sa opisina ni Attorney Sandoval. Natutunan niyang mag-ayos ng mga file, mag-research ng mga kaso at mag-photocopy ng sandamakmak na dokumento. Ang kanyang mga kamay na dating sanay sa tisa at pisara ay sanay na ngayon sa bigat ng mga folder ng kaso. Isang araw, habang inaayos niya ang mga papeles para sa isang kasong pro bono na hawak ni Attorney Sandoval, isang kaso ng isang magsasaka na inaagawan ng lupa, may napansin si Amara. Isang maliit na detalye sa isang titulo ng lupa. Isang petsa na hindi tumutugma sa notaryo. Isang bagay na nakaligtaan ng lahat. Attorney? Sabi niya. Inilapit ang dokumento. Tingnan niyo po ito. Kinuha ni Attorney Sandoval ang papel. Tiningnan ito ng mabuti. Nanlaki ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin. Saan mo to nakita? Nakalagay po sa pahina 23. Mukhang mali po ang petsa ng pagkakanotaryo. Ang maliit na detalyeng iyon ang naging susi. Napatunayan nilang pineke ang dokumento. Nanalo ang magsasaka. Nang gabing iyon, habang nagliligpit na sila, tiningnan siya ni Attorney Sandoval sa ibang paraan. Hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang asset. Magaling ang mga mata mo, Amara, sabi nito. May talino ka. Iyon ang unang papuri na natanggap niya sa loob ng matagal na panahon at nagbigay ito sa kanya ng lakas. Sinimulang bigyan ni Attorney Sandoval si Amara ng mga lumang kaso ng custody battle para pag-aralan. Basahin mo to lahat, sabi nito. Alamin mo kung paano sila nanalo. At higit sa lahat, alamin mo kung paano sila natalo. Isang gabi, habang sabay silang nagkakape, inilabas ni Amara ang itim na notebook. Attorney, ito po yung sinasabi ko. Bigay ng anak ko. Binuklat ito ni Attorney Sandoval. Tiningnan ang bawat pahina. Kumunot ang noo nito. Mukhang mga ordinaryong tala lang. Baka listahan ng gastos ng nanay ng asawa mo. Pet sa pangalan halaga. Walang kakaiba. Pero pakiramdam ko po, importante ito. Giit ni Amara. Itago mo lang. Baka sakaling magamit natin. Sabi ng abogada, ibinalik ang notebook. Halata sa boses nito na hindi ito kumbinsido. Patuloy ang kanilang paghahanda. Hanggang isang hapon, habang abala silang dalawa, bumukas ang pinto ng kanilang maliit na opisina. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling bestida,
May bitbit na Hermes bag at nag-iwan ng amoy ng pabangong nagkakahalaga siguro ng isang buong taon nilang upa sa opisina. Si Doña Eleanor de Villa. Napatayo si Amara. Nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ngumiti si Doña Eleanor, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dire-diretso itong lumapit sa mesa ni Attorney Sandoval, hindi man lang sinulyapan si Amara na para bang isa lang itong muebles. Attorney Sandoval, sabi nito, ang boses ay malumanay, ngunit puno ng kapangyarihan. Narinig kong tinutulungan mo raw ang dati kong manugang. Alam nating pareho na isa itong malaking pag-aaksaya ng oras. Ang hustisya ay hindi pag-aaksaya ng oras, Mrs. De Villa. Matigas na sagot ni Attorney Sandoval. Tumawa ng mahina si Doña Eleanor. Inilapag nito ang isang makapal, puting sobre sa ibabaw ng mesa. Alam kong mahirap ang buhay, attorney, at humahanga ako sa iyong dedikasyon sa mga mahihirap. Kaya heto, isang maliit na donasyon para sa iyong mga pro bono cases. Sabihin na nating 1,000,000 piso. Sapat na siguro yan para makalimutan mo ang kaso ng isang babaeng wala namang maibibigay sa iyo kundi sakit ng ulo. Ang sobre ay nakalapag doon. Ang alok ay nakabitin sa hangin. 1,000,000 piso. Ang halaga para sa kaluluwa ng isang ina. Ang sobreng puti ay nakapatong sa mesa, isang simbolo ng kapangyarihan at katiwalian. 1,000,000 piso. Ang presyo ng kanyang mga anak. Ang presyo ng kanyang katahimikan. Tumingin si Amara kay Attorney Sandoval. Ang puso niya ay kumakabog sa takot. Ito na ba ang katapusan? Paano lalabanan ng isang matandang abogada sa isang sira-sirang opisina ang 1,000,000? Ngunit si Attorney Sandoval ay hindi natinag. Kinuha niya ang sobre, hindi para buksan, kundi para itulak pabalik kay Doña Eleanor. Mrs. De Villa, mahinahon, ngunit matatag na, sabi ng abogada. May mga bagay sa mundong ito na hindi nabibili ng pera, at ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak ay isa na roon. Ngayon, kung maaari lang, marami pa kaming trabaho. Pakiusap, umalis ka na sa opisina ko. Isang saglit na katahimikan. Ang ngiti sa mukha ni Doña Eleanor ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng purong galit. Kinuha niya ang sobre. Ang mga mata ay parang dalawang nagbabagang tinga na nakatitig kay Amara. Magsisisi ka rito, Amara. Banta nito, ang bawat salita ay may lason. At ikaw naman, attorney, may araw ka rin. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas, iniwan ang isang malamig na hangin sa loob ng maliit na opisina. Napaupo si Amara, nanginginig ang mga tuhod. Salamat po, attorney, bulong niya. Salamat po. Huwag mo akong pasalamatan, sagot ni Attorney Sandoval. Umupo rin ito at bumuntong hininga. Ginawa lang natin ang tama. Ngayon, mas lalo silang magagalit. Mas lalo silang magiging desperado. Kailangan nating maghanda. Upang ibaling ang kanilang isip mula sa nangyari, ibinigay ni Attorney Sandoval kay Amara ang isang bagong folder. Pag-aralan mo to. Isang kaso ng corporate fraud. Malaking kumpanya na nandaraya sa gobyerno. Gusto kong intindihin mo kung paano nila itinatago ang pera. Sumunod si Amara. Isinubsob niya ang sarili sa daan-daang pahina ng mga legal na dokumento, mga financial statement, at mga testimonya. Ang mga salita ay teknikal at nakakaantok. Fiduciary duty, embezzlement, shell corporations. Gabi na. Siya na lang ang natira sa opisina, tinatapos ang pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay pagod na. Ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa kanyang mga anak. Paano na sila? Hinahanap kaya siya ni Leah? Pilit niyang ibinalik ang atensyon sa binabasa. Isang partikular na parirala, ang paulit-ulit na lumalabas sa testimonya ng isang accountant, double entry bookkeeping, parallel accounting records, coded ledgers, isang sistema kung saan mayroong dalawang set ng libro, isang opisyal para sa mga awtoridad
At isang sikreto para sa mga magnanakaw. Biglang may kumislap sa isip ni Amara. Isang bagay na pamilyar. Coded ledgers. Mga talaan na may kodigo. Napahinto siya sa pagbabasa. Ang pagod sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang matinding kaba. Ang itim na notebook. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag, hinanap ito. Naroon pa rin. Ang maliit na notebook na bigay ni Miguel, ang notebook na sinabi ni Atty. Sandoval na mukhang ordinaryong tala lang. Pero paano kung hindi? Paano kung... Diyos ko, bulong niya. May problema ba, Amara? Tanong ni Atty. Sandoval na papalabas na mula sa munting pantry nito. Wala po, attorney. Mabilis niyang sagot. Itinago ang notebook. Masama lang po bigla ang pakiramdam ko. Uuwi na po muna ako, kung okay lang po sa inyo. Sige, sige. Magpahinga ka, sabi ng abogada. May pag-aalala sa boses. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Amara. Nagpaalam siya at halos tumakbo palabas ng gusali. Hindi niya ininda ang siksikan sa jeep. Hindi niya napansin ang ingay ng kalsada. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang notebook at ang mga salitang nabasa niya. Double entry. Coded ledger. Pagdating niya sa kanyang kwarto, nilock niya ang pinto. Hinila niya ang mesa palapit sa kama at binuksan ng mahinang ilaw. Inilatag niya ang notebook. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya sa sarili. Tingnan natin. Tiningnan niya ang unang entry. October 10. Horizon Realty. 5,000. Dati, para sa kanya, isa lang itong petsa, isang pangalan, isang halaga. Ngayon, tinitingnan niya ito sa ibang paraan. Paano kung ang October 10 ay hindi petsa? Paano kung ito ay isang kodigo? Paano kung ang 1010 ay numero ng account o numero ng isang transaksyon at ang Horizon Realty? Naalala niya ang pangalang iyon. Isa sa mga kumpanyang hinahawakan ng law firm ni Marco. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-search. At doon, lumabas ang katotohanan. Ang Horizon Realty ay isang subsidiary company ng mas malaking korporasyon na kliyente ng De Villa Law Firm. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binuklat niya ang sunod na pahina. Ang bawat entry. Isa-isa niyang tiningnan. Mga pangalan ng kumpanyang hindi niya kilala. Nag-search siya sa internet. Lahat sila ay may koneksyon sa mga kliyente ng law firm, mga shell corporation, mga kumpanyang ginagamit para magtago ng pera. Ang mga petsa ay hindi mga petsa, ang mga pangalan ay hindi mga simpleng tala. Ang mga numero ay pera. Perang ninanakaw. At sa dulo ng isang pahina, nakita niya ito. Isang entry na halos ikahimatay niya. August 15, De Villa Law Firm, Operating Fund, 10,000. Ang mismong kumpanya ng kanyang asawa. Ninanakawan ni Doña Eleanor ang sarili nitong pamilya. Napasandal si Amara sa pader. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang galit ni Doña Eleanor sa kanya. Ang pagmamadali nitong paalisin siya. Ang pagpipilit nitong palabasin na isa siyang baliw. Hindi lang ito dahil sa simpleng ayaw nito sa kanya. Ito ay dahil sa takot. Takot si Doña Eleanor na baka isang araw, sa kanyang pagiging matanong at matalino, ay matuklasan niya ang krimen na ginagawa nito. Kailangan siyang sirain. Kailangan siyang gawing isang saksi na walang kredibilidad. Dahil sino nga ba naman ang maniniwala sa isang baliw? Hawak-hawak niya ang notebook, nanginginig. Hindi na ito isang simpleng kaso para mabawi ang kanyang mga anak. Mas malaki pa rito, mas madugo, mas mapanganib. At siya, isang simpleng guro na naghuhugas ng plato sa karinderya, ay nasa gitna ng lahat. Hindi ito tungkol sa akin. Bulong niya sa katahimikan ng kanyang kwarto. Ang mga salita ay puno ng takot at isang bagong, nakapangingilabot na realisasyon.
Ito ay tungkol sa pagnanakaw niya. Ang sampal ng pagtanggi ni Atty. Sandoval ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan ni Doña Eleanor. Sanay siyang makuha ang lahat ng gusto niya. Ang pera ay ang kanyang wika, ang kanyang sandata, ang kanyang Diyos. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, may isang taong hindi naintindihan ang wikang yon. Habang pauwi, sa kanyang magarang kotse, hindi ang matandang abogada ang nasa isip niya, kundi si Amara. Nakita niya ito kanina sa opisina. Ang dating manugang na probinsyana, ngunit may iba na sa mga mata nito. Wala na ang dating kislap ng pagiging inosente. Napalitan iyon ng isang bagay na mas matigas, isang bagay na mapanganib. Magsisisi ka rito, Amara. Ang mga salitang binitawan niya kanina ay hindi lang basta banta. Isa itong pangako. Dumiretso si Doña Eleanor sa kanyang pribadong pag-aaral sa mansyon. Ang silid ay isang testamento sa kanyang kapangyarihan, mga antigong kasangkapan, mamahaling pinta, at isang malaking bintanang salamin na tinatanaw ang perpektong hardin. Ito ang mundong binuo niya. Mula sa hirap, mula sa wala. Isang mundong hindi niya hahayaang sirain ng isang hamak na guro. Binuksan niya ang isang nakatagong safe sa likod ng isang painting. Sa loob, naroon ang mga papeles. Ang mga tunay na papeles ng kanyang mga transaksyon. Milyon-milyong piso na maingat niyang inilipat sa loob ng maraming taon. Isang insurance para sa kanyang kinabukasan. Isang bagay na hindi alam kahit ni Marco. Napaisip siya. Ang pagpapalayas kay Amara ay dapat sana'y naging simple lang. Isang mabilis na pag-dispose sa isang problema. Ngunit ang babae ay mas matigas pa kaysa sa inaakala niya. Lumalaban ito. At ngayon, meron pa itong kakampi. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang eksena mula sa kanyang kabataan. Nakatayo siya sa labas ng isang maruming bar, basang-basa sa ulan. Naghihintay sa kanyang ina na isang labandera. Nakita niya ang paglabas ng may-ari ng bar. Itinulak ang kanyang ina palabas. Wala ng utang na loob. Magnanakaw. Sigaw ng lalaki. Umiiyak ang kanyang ina. Nagmamakaawa para sa kaunting barya. Nang gabing iyon, natulog silang gutom. At nangako si Eleanor sa kanyang sarili, sa ilalim ng isang tumutulong bubong. Hinding-hindi na siya magiging mahina. Hinding-hindi na siya magiging biktima. Gagamitin niya ang lahat. Gagawin niya ang lahat para mapunta sa ibabaw. Ang alaala ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Ang kahinaan ni Amara, ang pag-ibig nito sa pamilya, ang pagiging tapat. Iyon ang kinasusuklaman niya. Dahil ipinapaalala nito sa kanya ang sarili niyang ina. Hindi sapat na palabasin lang na baliw si Amara. Kailangan niyang sirain ito ng tuluyan. Kailangan niyang tiyakin na kapag nagsalita si Amara, walang sino man ang makikinig. Kailangan niyang gawin itong isang kriminal sa mata ng lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono. Una, tinawagan niya ang kanyang personal na abogado. Gusto kong bilisan ang pagdinig para sa permanenteng pag-alis ng karapatan ni Amara sa mga bata. Malamig niyang utos. Gamitin niyo ang lahat ng koneksyon niyo. Gusto ko itong matapos sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, isa pang tawag. Sa isang pribadong investigador na matagal na niyang ginagamit para sa kanyang mga maruruming gawain. Sundin mo ang bawat galaw ni Amara Reyes, sabi niya. Gusto kong malaman ang lahat. Kung saan siya kumakain, kung sino ang kinakausap niya. At maghahanap ka ng butas, kahit gaano kaliit. Gawan mo ng paraan para magkaroon tayo ng alas laban sa kanya. Isang bagay na hindi niya matatatakasan. Huli ang pinakamahalagang tawag. Sa isang reporter na kilala sa pagiging bayaran, isang media assassin. May kwento ako para sa'yo, panimula ni Doña Eleanor. Tungkol sa isang guro mula sa probinsya, isang babaeng may problema sa pag-iisip, isang babaeng nag-abandona sa kanyang pamilya para sa, sabihin na nating, ibang buhay,
Gusto kong ikalat mo. Gawin mo siyang halimaw. Nang maibaba niya ang telepono, isang pakiramdam ng kontrol ang muling bumalot sa kanya. Ito ang kanyang laro. At siya ang laging nananalo. Makalipas ang 2 araw, tumawag ang investigador. "Ma'am, mayroon na po," sabi ng lalaki. Palagi siyang dumadaan sa isang masikip na eskinita, pauwi mula sa karinderya. Madilim doon at kaunti lang ang tao. Pwede nating gawin doon. Gawin ang dapat gawin. Maikling sagot ni Doña Eleanor. Gawin mong kapani-paniwala. Kinagabihan, habang naghahapunan kasama ang kanyang mga apo, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa investigador. Trabaho tapos na. Napangiti si Doña Eleanor. Tumingin siya kay Sofia na tahimik na kumakain. "Kumain ka pa, apo," malambing niyang sabi, hinahawian ang buhok ng bata. "Kailangan mong lumaking malakas." Ligtas na ang kanyang mundo. Ang isang maliit na peste ay malapit nang mawala. Ngunit habang pinapanood niya ang kanyang mga apo, hindi niya napansin ang anino sa may pinto. Nakatayo roon si Miguel, ang kanyang panganay na apo. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ang mga mata nito ay matalas, nanunood. At sa mga matang yon, mayroong isang bagay na hindi kayang bilhin ni Doña Eleanor. Paghatol, isang tawag ang dumating sa landline ng mansyon. Sinagot ito ng isang katulong. "Ma'am, para po sa inyo." Mula sa presinto ng pulisya. Kinuha ni Doña Eleanor ang telepono. Ang nangiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mukha. "Yes, hello? Good evening. Nais lang po naming ipaalam na ang isang Amara Reyes ay kasalukuyang nakakulong dito sa Presinto 3. Siya po ay inaresto dahil sa public disturbance at physical assault." Ang balita ay musika sa kanyang pandinig. Ang unang pako sa kabaong ni Amara. Ganoon ba? Nakakagulat naman. Pagkukunwari niya. "Sige, salamat sa impormasyon." Ibinaba niya ang telepono. Perpekto. Isang marahas na babae, isang baliw, isang kriminal. Sino pa ang maniniwala sa kanya ngayon? Ngunit sa kanyang pagtatagumpay, isang maliit na detalye ang nakaligtaan niya. Ang notebook na ibinigay ni Miguel sa ina nito. Ang maliit na notebook kung saan nakasulat ang lahat ng kanyang kasalanan. Ang bombang orasan na hindi niya alam na nagsimula ng magbilang. Ang amoy ng kulungan ay pinaghalong amoy ng pawis, ihi, at kawalan ng pag-asa. Umupo si Amara sa malamig na semento, yakap ang kanyang mga tuhod. Ito na siguro ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Mas mababa pa sa sahig ng karinderya. Mas mababa pa sa kalsada sa labas ng kanilang mansyon. Nakatitig siya sa mga rehas na bakal sa kanyang harapan. Isang pisikal na manifestasyon ng mga pader na matagal nang itinatayo sa paligid niya. Ngunit sa ilalim ng takot, may ibang damdaming nagsisimulang umusbong. Isang malamig at matigas na galit. Hindi ito basta-basta nangyari. Ang mga lalaking humarang sa kanya sa eskinita, ang kanilang mga bastos na salita, ang babaeng bigla na lang sumulpot at sumigaw, ang mabilis na pagdating ng mga pulis. Lahat ay planado. Bawat galaw ay may direksyon. Magsisisi ka rito. Ang banta ni Doña Eleanor ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ito na iyon. Ito ang ganti. Isang bitag na perpektong inilatag para sa kanya. At siya, sa kanyang pagtatanggol sa sarili, ay nahulog dito ng walang kahirap-hirap. Dumating si Attorney Sandoval makalipas ang ilang oras. Ang mukha ng matandang abogada ay puno ng galit, ngunit ang boses nito ay kalmado. Physical assault at public disturbance. Sabi nito mula sa kabilang panig ng rehas, ang boses ay puno ng pinipigilang galit. Isang classic na setup. Ang police report, one-sided. Halatang halata kung sino ang nasa likod nito. "Alam ko po," mahinang sagot ni Amara. Hindi na siya nagulat. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakakapanghina na pagod.
Gagawin niya ang lahat. Gagawin din natin ang lahat, mariing sabi ni Attorney Sandoval. Huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng paraan para makapagpiyansa ka. Huwag kang bibitaw, Amara. Naiwan siyang muli sa selda habang inaasikaso ni Attorney Sandoval ang mga papeles. Umupo siya sa isang sulok, pilit na iniiwasan ang tingin ng ibang mga preso. Ngunit isang babae, mas matanda sa kanya ng ilang taon, ang lumapit at umupo sa tabi niya. Unang beses mo dito, no? Tanong ng babae. Ang pangalan niya ay Elena. May pasa ito sa gilid ng kanyang labi. Tumango lang si Amara. Ako, pangatlo na, sabi ni Elena. May mapait na nangiti. Lagi na lang daw akong nanggugulo. Ang gulo ko raw kapag umuuwing lasing ang asawa ko at binubugbog ako. Napatingin si Amara sa kanya. Bakit po kayo ang nakakulong? Nagkibit-balikat si Elena. Sabi niya, nanlaban daw ako. Sinaksak ko raw siya ng tinidor. Ang totoo, hinarang ko lang yung tinidor na isasaksak niya sana sa akin. Pero sinong maniniwala sa akin? Isa lang akong labandera. Siya, may-ari ng talyer. Dito sa Tinamem. Pag mahirap ka at babae, kasalanan mo na agad, kahit biktima ka pa. Ang kwento ni Elena ay parang salamin. Iba ang detalye, pero pareho ang diwa. Ang kawalan ng katarungan. Ang kapangyarihan ng pera at posisyon laban sa katotohanan ng isang babaeng walang kalaban-laban. Hindi lang pala siya ang nag-iisa. Ang kulungang ito ay puno ng mga Amara, mga Elena, mga inang inagawan ng karapatan, mga asawang sinaktan at sinisipa. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Amara. Ang laban na ito ay hindi na lang para kay Miguel, Sofia, Lucas at Lia. Ang laban na ito ay para na rin kay Elena. Para sa lahat ng babaeng pinatahimik, sinaktan at ikinulong ng isang sistemang bulag. Maya-maya pa, bumalik si Attorney Sandoval. Bago ito magsalita, tumunog ang cellphone nito. Lumayo ito ng kaunti para sagutin. Kahit pabulong, narinig ni Amara ang pagtaas ng boses ng abogada. Anong kailangan mo? Hindi, wala siyang kailangan mula sa'yo. Kung nag-aalala ka talaga, dapat nandito ka. Ibinaba nito ang tawag, halatang iritado. Sino po iyon? Tanong ni Amara. Tumawag ang magaling mong asawa. Sarkastikong sabi ni Attorney Sandoval. Narinig daw niya ang balita. Nagtatanong kung kumusta ka raw. Isang duwag, hindi man lang magpakita. Hindi kumibo si Amara. Isang maliit na bahagi sa kanya ang umasa, ngunit ang tawag na yon ay isa lang patunay. Si Marco ay isang anino na lang. Nagmamasid mula sa malayo, masyadong takot na humakbang papalapit sa apoy. Hayaan mo na siya, sabi ni Attorney Sandoval, bumalik ang focus sa trabaho. Nakapagpiyansa na tayo, Amara. Makakalabas ka na. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Amara. Makakalabas na siya. Pero, dagdag ng abogada, at ang alon ng ginhawa ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. May masamang balita. Minadali nila ang preliminary hearing para sa custody sa susunod na linggo na. Tumingin si Attorney Sandoval sa mga mata ni Amara. Ang tingin nito ay puno ng bigat. At sigurado akong gagamitin nila itong pagkaaresto mo laban sa'yo. Ito ang alas na hinihintay nila. Binuksan ng pulis ang selda. Malaya nang makalakad palabas si Amara. Ngunit habang humahakbang siya palabas ng presinto, sa ilalim ng maruming dilaw na ilaw ng poste, pakiramdam niya ay hindi siya napalaya. Pakiramdam niya ay papasok pa lang siya sa isang mas malaki, mas madilim, at mas walang awang kulungan. Isang kulungan na gawa sa batas na binaluktot para sa mayayaman. At sa susunod na linggo, doon siya hahatulan. Ang pasilyo ng korte ay malamig at tahimik. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Bawat hakbang ni Amara, papasok sa silid pagdinig ay parang paghakbang sa entablado ng sarili niyang kamatayan. Suot niya ang pinakadesente niyang damit.
isang lumang bestida na pinahiram ni Aling Nita. Ngunit pakiramdam niya ay hubad na hubad ang kanyang kaluluwa. Kaya natin to. Bulong ni Attorney Sandoval sa tabi niya. Isang munting tanglaw sa gitna ng malawak na kadiliman. Tumango si Amara, ngunit ang tapang na sinusubukan niyang ipunin ay parang tubig na tumatagas mula sa kanyang mga kamay. Sa kabilang panig ng silid, naroon sila, ang pamilya De Villa. Si Doña Eleanor ay nakaupo na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang mukha ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Sa tabi niya ay si Katrina, nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Naroon siya hindi bilang sekretarya, kundi bilang ang bagong reyna, ang kapalit. At sa dulo ng hilera, naroon si Marco, nakayuko, nakatingin sa sahig. Ang dating lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay isa na lang anino, isang estranghero na ayaw mag-angat ng tingin. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ng mga De Villa, isang makisig at matalas na lalaking nagngangalang Attorney Robles, ang unang tumayo. Ang kanyang boses ay malumanay at mapanghikayat. Ngunit ang bawat salita niya ay isang patalim na itinaraka sa pagkatao ni Amara. Una, inilahad niya ang mga pekeng medical records. Your Honor, we have here a comprehensive psychiatric evaluation from a respected professional. Sabi niya, iwinawagayway ang folder. It details a pattern of paranoia, emotional instability, and delusions, a condition that, while tragic, makes the respondent, Mrs. Reyes, a potential danger to her own children. Objection, Your Honor. Those records were obtained under duress and without proper context. Mabilis na sabi ni Attorney Sandoval. Noted, sagot ng hukom, ngunit halatang hindi ito nagbigay ng malaking bigat. Pagkatapos, ang pangalawang patalim, ang pinakamasakit. Inilahad ni Attorney Robles ang police report mula sa pag-aresto kay Amara. And just last week, Your Honor, this instability manifested in a violent public outburst. Patuloy ng abogado. The respondent was involved in a public brawl, arrested for physical assault and disturbing the peace. This is not the behavior of a stable mother. This is the behavior of a person spiraling out of control. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na iyon ay isang bitag, isang kasinungalingan. Ngunit ang mahigpit na hawak ni Attorney Sandoval sa kanyang braso ang pumigil sa kanya. Tumayo si Attorney Sandoval para sa kanyang argumento. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kinwestiyon niya ang biglaang paglitaw ng sakit sa pag-iisip ni Amara. Ipinunto niya ang kahina-hinalang timing ng pag-aresto. Ilang araw lang bago ang pagdinig. Your Honor, this is a clear and malicious attempt to assassinate the character of my client. Mariin niyang sabi, ngunit ang bawat argumento niya ay sinalubong ng isang tanong mula kay Attorney Robles. Mayroon ba kayong ebidensya para patunayan yan, Attorney? At doon sila natalo. Wala silang ebidensya. Ang tanging mayroon sila ay ang salita ni Amara laban sa isang bundok ng mga papeles, mga report, at pera ng mga De Villa. Sa buong panahon na yon, hindi nag-angat ng tingin si Marco. Hindi magawang salubungin ni Marco ang kanyang tingin. Ang mga mata nito ay nakapako sa sahig na gawa sa marmol na para bang doon nakasulat ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Sa wakas, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay walang emosyon, formal at pinal. Based on the documents presented before this court, the medical evaluation and the recent police record, it is the preliminary judgment of this court that the children's welfare must be prioritized. Ang bawat salita ng hukom ay parang maliliit na bubog na tumutusok sa kanyang puso. Pending a full trial, temporary sole custody of the children, Miguel, Sofia, Lucas, and Leah De Villa, is hereby granted to the father, Mr. Marco De Villa. Naramdaman ni Amara na huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Furthermore, patuloy ng hukom,
The temporary restraining order on the respondent, Amara Reyes, will remain in full effect. She is barred from seeing or contacting her children until the final verdict is reached. Pumukpok ang martilyo, ang tunog. Ang tunog ng martilyo ay hindi lang tunog. Ito ay isang pagyanig, isang pagguho, ang tunog ng pagsasara ng lahat ng pinto, ang tunog ng pagtatapos ng kanyang mundo. Hindi na niya narinig ang ibang sinabi. Ang boses ni Attorney Sandoval na tumatawag sa kanya ay parang nanggagaling sa malayo. Ang nakikita lang niya ay ang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi ni Doña Eleanor. Isang ngiti. Isang napakaliit, ngunit napakatulis ng ngiti ng tagumpay. Parang isang zombie, naglakad si Amara palabas ng korte, inaalalayan ni Attorney Sandoval. Paglabas nila, bumuhos ang malakas na ulan, na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Nakatayo siya sa hagdanan ng Hall of Justice, basang-basa, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang nararamdaman lang niya ay ang lamig sa loob. Isang lamig na mas matindi pa kaysa sa ulan. Sa ibaba ng hagdanan, huminto ang isang itim at makintab na sasakyan. Pinagbuksan sila ng pinto ng isang driver. Pumasok si Doña Eleanor. Pumasok si Katrina. At sa huli, pumasok si Marco ni minsan ay hindi lumingon pabalik. Bago tuluyang sumara ang pinto, lumingon si Donna Eleanor. Mula sa loob ng tuyo at komportableng sasakyan, tumingin ito sa kanya, kay Amara na basang-basa at talunan sa gitna ng ulan. At sa pagkakataong ito, ang ngiti ni Doña Eleanor ay buo na. Walang pagtatago, isang purong ngiti ng pagwawagi. Umalis ang sasakyan, iniwan si Amara sa gitna ng unos. Nawala na ang lahat. Ang kanyang mga anak, ang kanyang karapatan, ang kanyang pangalan. Ang huling sinag ng pag-asa na pinanghahawakan niya ay tuluyan ng pinatay. Doon, sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan, naramdaman ni Amara na tapos na ang laban. Natalo na siya. Ang tagay, sa mansyon ng mga De Villa ng gabing iyon ay walang lasa. Itinaas ni Doña Eleanor ang kanyang kopita. Isang ngiti ng bakal ang nakaukit sa kanyang mukha. Para sa pamilya, deklara niya. At para sa kapayapaan na sa wakas, ay bumalik na sa ating tahanan. Ngunit walang kapayapaan. Nakita ito ni Marco sa katahimikan ng kanyang mga anak sa hapagkainan. Si Miguel, na tumangging tumingin sa kanya, o sa lola nito, si Sofia, na tinanong kung bakit hindi na umuuwi si nanay. Ang tanging naroon ay isang makapal at mabigat na katahimikan na sinasamahan lang ng tunog ng mga kubyertos sa mga mamahaling plato. Ang tagumpay ay may lasa ng abo. Ang imahe ni Amara nakatayo sa gitna ng ulan, basang-basa. Talunan. Ngunit may dignidad pa rin sa kanyang mga mata, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang imaheng iyon ang nagtulak sa kanya palabas ng kama sa gitna ng gabi. Ang pagkakasala ay isang lagnat na hindi mapawi ng anumang alak o pagkukunwari. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kinabukasan, hinintay niyang umalis ang lahat. Pumasok siya sa lugar na pinakaipinagbabawal sa lahat, ang pribadong pag-aaral ng kanyang ina. Dito nakatago ang lahat ng sikreto. Dito pinaplano ang lahat ng kasinungalingan. Nagsimula siyang maghalungkat. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya, ngunit ang mensaheng natanggap niya noon. Alam ko ang ginagawa ng nanay mo, at ang mga dokumentong pinapipirma sa kanya ay nagbigay sa kanya ng direksyon. Offshore accounts, investments, mga pangalan ng kumpanya na pamilyar sa kanya. At sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles sa isang nakalock na drawer na nagawa niyang buksan, nakita niya ito. Isang set ng mga bank statement. Ang mga orihinal na kopya. Nakita niya ang mga pangalan ng kumpanya, Horizon Realty, at iba pa. At ang mga petsa at halaga. Tumutugma ang mga ito sa ilang entry sa maliit na itim na notebook na minsan niyang nasilayan sa mga gamit ni Amara bago pa magkagulo ang lahat.
ang kanyang ina. Hindi lang ito basta paglilipat ng pera. Ito ay pagnanakaw sa malakihang antas at siya, sa kanyang pagpirma, ay ginawa nitong kasabwat. Anong ginagawa mo dito? Nanigas si Marco. Sa may pinto, nakatayo si Doña Eleanor. Nakalimutan nitong dalhin ang kanyang cellphone at bumalik para kunin ito. Ang mukha nito ay walang emosyon, ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Ma, simula ni Marco, nanginginig ang boses habang hawak ang mga papeles. Ano ang ibig sabihin nito? Tumingin si Doña Eleanor sa mga papel pagkatapos ay sa kanya. Walang bakas ng gulat, walang bakas ng takot. Ang tanging naroon ay pagkadismaya. Ibig sabihin yan, Marco, kalmado nitong sabi, ay masyado kang maraming tanong para sa isang taong ang tanging trabaho lang ay pumirma. Ninakaw mo ang pera ng kumpanya, pera ng mga kliyente natin. Halos pabulong na sabi ni Marco. Isang tawa ang kumawala mula kay Doña Eleanor. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Ninakaw? Hija, iniligtas ko ang perang yon. Mula sa mga buwis, mula sa mga ganid na kasosyo, inilagay ko ito sa lugar kung saan ito nararapat. Sa atin, para sa pamilyang ito, para sa'yo, para sa mga anak mo. At si Amara? Tanong ni Marco. Pinalabas mo siyang baliw. Dahil dito? Dahil natakot kang malaman niya? Naglakad si Doña Eleanor palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat. Si Amara ay isang aksidente. Isang kahinaan mo na kailangan kong linisin. At tama ako. Tignan mo siya ngayon. Isang basahan. Walang maniniwala sa kanya. At walang maniniwala sa'yo. Sabi nito, hinaplos ang pisngi ni Marco. Dahil kung babagsak ako, Marco, kasama ka. Bawat papel na yan ay may pirma mo. Kasabwat ka. Kaya bumalik ka na sa pagiging isang mabuting anak. Maging sunod-sunuran ka. Dahil iyon lang naman ang kaya mong gawin. Ang pangungutya sa huling mga salita nito, iyon ang gumising sa lahat ng natutulog sa loob ni Marco. Ang galit. Ang kahihiyan. Tumalikod si Doña Eleanor. Kontento na naibalik na niya sa kulungan ang kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sumunod si Marco. Nang gabing iyon, nagmaneho si Marco papunta sa isang lugar na hindi niya aakalaing pupuntahan niya. Isang madilim na kanto. Isang maliit na coffee shop na malapit ng magsara. Sa loob, sa isang mesa sa sulok, naghihintay ang isang babaeng hindi niya inaasahang magiging huling pag-asa niya. Si Attorney Ramona Sandoval. Ano ang kailangan mo, Mr. De Villa? Matigas na tanong ng abogada, walang anumang pagbati. Inilapag ni Marco ang isang sobre sa mesa. Nasa loob nito ang mga kopya ng mga dokumentong nakita niya. Nandyan ang lahat. Sabi niya, ang boses ay basag. Ang plano ng nanay ko, ang pag-frame up niya kay Amara, ang pagnanakaw. Tiningnan ni Attorney Sandoval ang mga papel. Pagkatapos ay tumingin sa kanya, may pagdududa. At bakit mo ito ginagawa ngayon? Dahil pagod na akong maging duwag, sagot ni Marco. Sa wakas ay nag-angat ng tingin at nakita ng abogada ang desperasyon at pagsisisi sa kanyang mga mata. Gusto kong tumestigo laban sa kanya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sinuri ni Attorney Sandoval ang bawat hibla ng pagkatao ni Marco. Sa wakas, tumango ito. Ito ang magiging pinakamabigat na desisyon ng buhay mo. Mawawala sa iyo ang lahat. Matagal nang nawala ang lahat sa akin, attorney. Malungkot na sagot ni Marco. Ang gusto ko na lang ay subukang bawiin ang kaluluwa ko. Kinabukasan, ipinatawag ni Attorney Sandoval si Amara. Inilahad nito ang lahat. Ang revelasyon ni Marco, ang mga bagong ebidensya. Ito na ang bala natin, Amara, sabi ni Attorney Sandoval. Ang testimonya ni Marco ang gigiba sa kanila. Nakinig si Amara, walang imik. Ang pag-asa ay bumabalik, ngunit kasama nito ang isang bagong determinasyon.
Tumingin siya sa kanyang abogada. Gusto ko pong ako ang magtanong sa kanya. Sabi niya, tinutukoy si Doña Eleanor. Sa korte, sa harap ng mga lahat. Ako mismo. Nakita ni Attorney Sandoval ang apoy sa mga mata ni Amara. Hindi na ito ang babaeng umiiyak na unang pumasok sa kanyang opisina. Ito ay isang mandirigma. Tumango siya. Gagawin natin. Dumating ang araw ng pinal na pagdinig. Ang silid ng korte ay puno ng tensyon. Natapos na si Attorney Robles sa kanyang pangwakas na argumento. Puno ng kumpiyansa, ipinipinta muli ang larawan ni Amara bilang isang hindi karapat-dapat na ina. Pagkatapos, tumayo si Attorney Sandoval. Wala na po kaming idadagdag pa, Your Honor. Kalmado niyang sabi, maliban sa isang bagay. Huminto siya. Hinayaang mabitin ang lahat sa ere. Maging ang hukom ay napatingin ng may interes. Si Doña Eleanor ay nakangiti pa rin. Iniisip na tapos na ang lahat. Mayroon po kaming isang huling saksi, Your Honor. Kumunot ang noo ni Attorney Robles. Objection! The witness list is closed. This is a hostile witness, Your Honor, and a last-minute development crucial to this case. Ganti ni Attorney Sandoval. I'll allow it, sabi ng hukom. Call your witness. Tumingin si Attorney Sandoval sa pinto sa likod ng korte. We call to the stand, Mr. Marco de Villa. Ang pangalan ay umaling-awngaw sa buong silid. Lahat ng ulo ay lumingon sa likod. Ang ngiti sa mukha ni Doña Eleanor ay naglaho, napalitan ng purong pagkagimbal. Bumukas ang pinto. At mula sa dilim ng pasilyo, humakbang papalabas sa liwanag si Marco. Ang pagpasok ni Marco sa silid ng korte ay parang isang eksena mula sa pelikula. Ang bawat bulungan ay tumigil. Ang bawat paghinga ay tila nahinto. Tanging ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig na marmol ang maririnig habang naglalakad siya papunta sa witness stand. Hindi tumingin si Marco kay Amara. Hindi rin siya tumingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig na para bang ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Umupo siya. Nanumpa siyang magsasabi ng katotohanan. At pagkatapos, nagsimula ang pagguho ng imperyo ng mga De Villa. Mr. De Villa, simula ni Attorney Sandoval, maari mo bang sabihin sa korteng ito ang tunay na dahilan kung bakit pinalayas si Amara Reyes sa inyong tahanan? Huminga ng malalim si Marco. Ito na, walang atrasan. Pinalayas namin siya, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa simula. Dahil sa isang planong binuo ng nanay ko, si Eleanor de Villa. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang naririnig sa buong silid. Si Doña Eleanor ay napahawak ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan. Ang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang galit. Anong klaseng plano, Mr. De Villa? Isang plano para palabasin na siya ay may sakit sa pag-iisip. Patuloy ni Marco. Unti-unting lumalakas ang boses. Ang mga medical record na isinumite namin. Peke po iyon. Bayad ang doktor. Ang pag-aresto sa kanya. Isang setup. Bayad ang mga taong nanakit sa kanya. Lahat ay gawa-gawa para sirain ang kanyang kredibilidad. Objection? Hearsay. Walang basihan. Sigaw ni Attorney Robles tumayo mula sa kanyang upuan. Your Honor, the witness is testifying to his own direct involvement. Kalmadong sagot ni Attorney Sandoval. Sustained, sabi ng hukom. Ang testimonya ni Marco ay nagpatuloy na parang isang rumaragasang ilog. Inamin niya ang lahat. Ang kanyang pakikipagrelasyon kay Katrina, ang kanyang karuwagan, ang kanyang pagkakasabot. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon niya sa kabaong ng kanyang ina at sa sarili niyang reputasyon. Nang matapos siyang magsalita, ang katahimikan sa korte ay mabigat at nakakabingi. Wala na po akong tanong, Your Honor, sabi ni Attorney Sandoval. Ngayon na, ang pagkakataon ni Amara. Tumayo siya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig.
Ngunit ang kanyang puso ay buo at matatag. Naglakad siya papunta sa gitna, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina na lumalaban. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Your Honor, I request permission to question the witness, Mrs. Eleanor de Villa. Sabi ni Amara, ang boses ay malinaw at hindi nag-aalangan. Nagulat ang lahat, maging ang hukom. Ngunit pagkatapos ng isang saglit na pag-aalangan, pumayag ito. Permission granted. Di umupo si Doña Eleanor sa witness stand. Ang kanyang postura ay matigas pa rin. Ngunit sa kanyang mga mata, meron ng bakas ng takot. Hindi nagsayang ng oras si Amara. Inilabas ni Attorney Sandoval ang itim na notebook at ipinakita ito bilang ebidensya. Mrs. De Villa, simula ni Amara, ang kanyang boses ay kalmado. Pamilyar po ba kayo sa notebook na ito? Hindi. Mabilis na sagot ng matanda. Isa lang yang ordinaryong talaan. Isang ordinaryong talaan. Pag-uulit ni Amara. Binuklat niya ito sa isang partikular na pahina. Sa entry na ito nakasulat, October 10, Horizon Realty, 5,000,000. Ayon po sa anak ninyo at sa mga bank statement na isinumite niya, ang halagang 5 milyong piso ay inilipat mula sa account ng Horizon Realty papunta sa isang pribadong offshore account sa Petsang yan. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit ang isang ordinaryong tala ay eksaktong tumutugma sa isang illegal na financial transaction? Nanigas si Doña Eleanor. Nagkakamali ka. Hindi natinag si Amara. Binuklat niya ang isa pang pahina. Dito naman po. August 15, De Villa Law Firm, Operating Fund, 10,000,000. Ito po ba ay isa na namang nagkataon lang, Mrs. De Villa, na ang eksaktong halagang ito ay nawala mula sa pondo ng sarili ninyong kumpanya at napunta sa parehong offshore account? Gamit ang kaalaman na natutunan niya sa mga gabing walang tulog, isa-isang sinuri ni Amara ang bawat entry. Ikinonekta niya ang bawat kudigo sa mga ebidensyang hawak nila. Ang kanyang mga tanong ay hindi na tanong ng isang guro. Ang mga ito ay tanong ng isang abogado, matalas, direkta, at walang awa. Ang bawat tanong ay isang pala na humuhukay sa libingan na ginawa ni Doña Eleanor Bablinor para sa sarili. Ang bawat sagot ng matanda ay nagiging mas desperado, mas puno ng kasinungalingan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kasinungalingan lahat yan. Gawa-gawa lang ng babaeng baliw na to. Kung ganun po, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay biglang naging malumanay. Ngunit ito ang pinakamatulis sa lahat. Bakit po ninyo ako kailangang palabasin na baliw kung wala naman kayong itinatago? Bakit kailangan ninyong sirain ang isang simpleng ina kung wala kayong kinatatakutan? Doon. Ang huling tanong, ang tanong na sumira sa lahat ng depensa ni Doña Eleanor, bigla itong tumayo. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit na wala na ang lahat ng pagkukunwari. Dahil sa'yo, sigaw niya itinuro si Amara. Ikaw ang salot sa pamilya ko. Mula nang dumating ka, nagdala ka ng kamalasan. Isang hamak na probinsyana na walang alam kundi mangarap. Ako ang nagtayo ng lahat ng ito. Akin ang lahat ng ito. At walang sino man, lalo na ang isang tulad mo, ang kukuha nito sa akin. Ang pag-amin. Isang pag-amin na hindi dahil sa legal na presyon, kundi dahil sa purong pagkasuklam. Isang pag-amin sa harap ng buong korte. Umupo si Doña Eleanor, humihingal, at doon niya lang napagtanto ang kanyang ginawa. Huli na ang lahat. Tumayo si Amara. Tumingin siya sa hukom. Wala na po akong tanong, Your Honor. Bumalik siya sa kanyang upuan. Ang buong silid ay nababalot sa isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, na tila isang kawalang hanggan, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay puno ng bigat at galit. Sa liwanag ng testimonya ni Mr. Marco de Villa at ng didirektang pag-amin ni Mrs. Eleanor de Villa, ang desisyon ng korteng ito ay malinaw. Huminga ng malalim si Amara.
Ito na. Ang lahat ng kasinungalingan laban kay Mrs. Amara Reyes ay ibinabasura. Ang lahat ng pekeng ebidensya ay pinawawalang bisa. Ang buo at solong karapatan sa pangangalaga ng mga batang sina Miguel, Sofia Lucas at Lia de Villa ay ipinagkakaloob sa kanilang ina, si Amara Reyes. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Amara. Ang mga salitang matagal na niyang pinangarap. At higit pa rito, patuloy ng hukom, ang boses ay dumadagundong, iniuutos ng korteng ito ang agarang pag-aresto kay Mrs. Eleanor de Villa para sa mga kasong perjury, falsification of documents, at malakihang pandaraya sa pananalapi. Pumukpok ang martilyo, ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog ay hindi tunog ng pagtatapos. Ito ay ang tunog ng hustisya, ang tunog ng pagsisimula. Nakita ni Amara ang paglapit ng mga pulis kay Doña Eleanor. Nakita niya ang pagbagsak ng isang reyna. Ngunit hindi niya naramdaman ang saya. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na kaluwagan. Tapos na. Tapos na ang digmaan. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa Batangas ay kasing sariwa at kasing payapa pa rin ng dati. Ito ang parehong hangin na nilanghap ni Amara sa kanyang kabataan. Ngunit ngayon, meron itong bagong kahulugan. Ito ang amoy ng kalayaan, ang amoy ng isang bagong simula. Ang unang pagkikita nila ng kanyang mga anak matapos ang pagdinig ay isang eksenang hindi mabubura sa kanyang isipan. Isang maingay at magulong yakapan na puno ng mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong saya. Tumakbo si Sofia at Lucas papunta sa kanya. Si Miguel ay niyakap siya. Nang mahigpit, ibinubulong ang mga salitang, "Sabi ko na nga ba, nanay, babalik ka." At si Lia, na medyo malaki na, ay kinarga niya habang hinahaplos ang maliit na mukha nito. Sinusubukang bawiin ang mga nawalang buwan sa isang yakap lang. Nakatira na sila ngayon sa dati nilang bahay sa probinsya. Isang maliit na bahay na puno ng init at pagmamahal. Isang malaking kaibahan sa malamig na mansyon sa Makati. Ang imperyo ng De Villa ay gumuho. Si Doña Eleanor ay nasa kulungan, hinaharap ang maraming kaso. Ang law firm ay isinara. Ang pangalan nito ay nabahiran na ng kahihiyan. At si Marco ay nawalan ng lisensya bilang abogado. Ngayon, siya ay nasa ilalim ng probasyon. Sinusubukang buuin muli ang kanyang buhay mula sa simula. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa dalampasigan, isang pamilyar na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumaba si Marco. Payat siya. May mga guhit na ng pagod at pagsisisi sa kanyang mukha. Hindi na siya ang dating aroganteng abogado. Isa na lang siyang lalaking sinira ng sarili niyang mga pagkakamali. Lumapit siya, hindi kay Amara, kundi sa mga bata. Pinanood lang ni Amara mula sa malayo. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata ni Sofia, ang galit sa mga mata ni Miguel, ngunit nakita rin niya ang unti-unting pagtanggap. Niyakap ni Marco ang kanyang mga anak. Walang sinabi si Amara. Karapatan pa rin niyang maging ama. Pagkatapos, lumapit si Marco sa kanya. "Amara," sabi nito, ang boses ay mahina. "Wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam kong hindi sapat. Pero, patawad." Tumingin si Amara sa kanya. Pagkatapos ay sa dagat. Ang alon ay humahampas sa dalampasigan. Binubura ang mga bakas sa buhangin na para bang sinasabing ang lahat ay maaaring magsimulang muli. "Marco?" sabi niya. Sa wakas ay tumingin sa kanyang mga mata. "Hindi kita mapapatawad sa pagwasak mo sa pag-ibig ko. Siguro, hindi na kailanman. Pero pinapatawad na kita para sa sarili ko. Para makalaya na ako sa galit. Para makapagsimula na kaming lahat." Tumango si Marco. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Naiintindihan ko. Salamat." Tumalikod na ito at naglakad pabalik sa kanyang kotse. Isang saradong kabanata, isang masakit na alaala na sa wakas ay maaari ng ilibing. Ang kwento ni Amara ay kumalat.
Isang artikulo ang isinulat tungkol sa kanya sa isang lokal na pahayagan, mula sa isang inang itinakwil, naging ina ng katarungan. Ang kanyang telepono ay nagsimulang tumanggap ng mga tawag at mensahe. Hindi mula sa mga kaibigang nang iwan sa kanya, kundi mula sa mga estranghero. Mga babaeng binubugbog ng asawa, mga inang inagawan ng anak, mga biktimang pinatahimik ng sistema. Lahat sila ay humihingi ng payo, ng tulong, ng pag-asa. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata, naupo si Amara sa kanyang munting mesa. Binuksan ang librong batas na binili niya noong siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Marami pa siyang kailangang matutunan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at sinimulang i-type ang isang text message, isang sagot sa isa sa mga babaeng humingi ng tulong. "Huwag kang sumuko," type niya. "May pag-asa. Lumaban ka." Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang mag-aral muli. Nag-enroll siya sa isang online law course. Ang kanyang pangarap ay hindi na lang para sa kanyang sarili. Ang kanyang laban ay hindi na lang para sa kanyang mga anak. Ang huling eksena ay sa dalampasigan. Palubog na ang araw, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Nakaupo si Amara sa buhanginan, kasama ang kanyang 4 na anak. Si Miguel ay nagbabasa ng libro. Si Sofia at Lucas ay nagtatakbuhan, hinahabol ang mga alon. Si Leah ay mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Napangiti si Amara. Isang ngiting payapa, isang ngiting buo. Hindi siya isang biktima, siya ay isang survivor. Hindi na lang siya si Amara Reyes ang guro. Siya si Amara, ang ina ng katarungan. At habang pinapanood niya ang kanyang mga anak na ligtas at masaya sa kanyang tabi, alam niyang ang pinakamadilim na gabi ay natapos na. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, ang umaga ay dumating na. Pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni Amara, ang ina ng katarungan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata. Ang pagsulat sa kwento ni Amara ay isang paglalakbay na puno ng luha, galit at sa huli, tagumpay. Bawat sakit na naramdaman niya ay naramdaman ko rin at bawat pagbangon niya ay naging inspirasyon sa akin bilang manunulat. Sapagkat ang kwento ni Amara ay kwento ng bawat babae, ng bawat ina, na minsan nang nasaktan, ngunit piniling bumangon at lumaban. Ito ay isang paalala na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, palaging may liwanag na naghihintay. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng pusong puno ng pagmamahal at pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang inyong naramdaman sa paglalakbay na ito? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni Amara? Hinihikayat ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong mga saloobin. Muli, maraming salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal, Sweet Kilig PH.